Sinusubukan nga ba ngayon ng Converge Fiber XS na makuha ang big man ng Rain or Shine Elasto Painters na si Keith Datu? Si Keith Datu ay hindi naglalaro ngayon para sa Converge dahil meron tong injury. Pero ang Fiber XS naman daw ay willing na mag-intay para ito ay makarecover. At willing daw na i-offer naman ng Converge Fiber XS na kapalit ni Keith Datu ay itong si Alex Stockton. Kaya doon naghahanap ng isa pang big man itong Converge Fiber XS dahil nakita nila na magiging mas formidable yung kanilang frontcourt kapag meron silang triple tower katulad ni Keith Datu, Justin Arana at Justin Baltasar. So yan ang dahilan kung bakit ito ay gusto na nilang ma-acquire. Ang isa pa parang gustong makasiguro nitong Converge Fiber XS na in case nga, just in case na itong si Justin Arana ay mag-request na ma-trade para sa Barangay Ginebra o kahit saan pa mang koponan, ay at least meron silang isa pang big man na mapaparehas o magagamit sa katauhan ni Keith Datu. At yan ang dahilan kung bakit interesado itong lineup ng Converge Fiber XS na makuha ang nasabing player. So tignan na lang natin kung magagawa talaga ito ng Converge. Sa ngayon kasi si Coach Yengyao maganda ang nilalaro ng mga big men niya dito sa Rain or Shine. Itong sila Luis Villegas, si Kaylan Tiongson at itong iba pa. So parang hindi na nila kinakailangan si Keith Datu. Pero baka mag-iba ang complexion nito pagdating ng Philippine Cup dahil baka doon lalabas talaga yung pangangailangan ng ROS dito kay Datu. So baka magdalawang isip yan na pakawalan ang nasabing player. Tignan natin kung ano ang mangyayari pero maliwanag dito sinusubukan daw ng Converge Fiber XS kung magagawa nila ng paraan para makuha ang nasabing player mula sa Rain or Shine Elasto Painters. At kung yan ay mangyari, sa tingin ko magiging maganda yan para dito sa koponan ni Coach Delta Pineda. May contract offer daw ang San Miguel Beermen sa big man ng Blackwater Bossing na si Christian David. Si David ay isa sa pinaka-promising na mga forward centers ngayon sa liga at yan ang dahilan kung ba't siya pinag-iinteresan na makuha ng San Miguel. Tignan natin kung ito'y magagawa nila ng paraan dahil mukhang seryoso daw itong SMB dito sa kanilang gagawing offer sa nasabing player. At as it is, alam naman natin na itong San Miguel, pagdating dito sa mga offer, ay medyo mahirap tapatan yan. Tignan natin kung anong gagawin ng Blackwater dito kung tatapatan nila yung ino-offer ng San Miguel. Dahil ayon doon sa mga reports, very substantial daw, medyo malaki yung contract offer na ibibigay ng San Miguel dito kay Christian David. Parang nakikita ng San Miguel na magiging isa doon sa mga future big men talaga nila ng nasabing player at yan ang dahilan kung ba't ito ay gusto na nilang ma-acquire sa ngayon. Tignan natin kung ito'y magagawa nila ng paraan Pero mukhang seryoso daw talaga ang SMB sa bagay na ito. Kung sakasakali, maganda na rin to para dito sa San Miguel. Lalo na alam naman natin na hindi magiging madali yung pagkuha ng mga bagong big men ngayon dito sa liga. Kaya mukhang itong San Miguel Beer ngayon pa lang ay gusto na nila nagawa nito ng paraan. Tignan natin kung ito'y matutuloy at kung magagawa pa nila ng magandang sitwasyon to ngayon dahil yung mga ibang teams talaga nagkakaroon ng tinatawag na mga agawan pagdating dito sa mga forward at center sa PBA. Kaya sa tingin ko pwede talaga na ito'y magawa ng sabihin natin malaking offer talaga ng San Miguel si Christian David. Nasa Blackwater na yan kung tatapatan nila to at kung tatanggapin kung sino man yung player na i-offer naman ng San Miguel na kapalit. Balita daw baka si Motaw Tuwa o si Andreas Kahilig ang i-offer ng San Miguel kapalit nitong si Christian David. Pero sa ngayon pa lang wala pa raw daw sagot itong Blackwater Bossing. Malaking dagok naman sa NLEX Road Warriors dahil na-dislocate ni Kevin Alas yung kanyang kamay at yung finger niya. At ibig sabihin nito hindi ito makapaglalaro ng 2 linggo. Medyo hindi maganda itong balitan to sa NLEX dahil syempre naghahabol sila ngayon sa twice to beat advantage. At itong pagkatalo na to ay hindi talaga maganda para dito sa koponan ni Coach Jong Chico na ang ganda-ganda pa naman ng standings ngayon. Mamimiss talaga nila yung serbisyo muna nitong si Kevin Alas ng 2 weeks dahil alam natin na hindi nila mamadaliin yung recovery nitong si Kevin Alas. Ang masama pa yung timing dahil ito na yung last 2 weeks ng PBA eliminations. Ito yung mga pinaka-crucial talaga na laro dahil ito magdedetermina kung makakapasok sa top twice to beat advantage itong index o hindi. Medyo mabibigat pa naman yung mga magiging kalaban nila. Kaya sa ngayon, itong Converge Fiber X, itong NLEX Road Warriors daw, ay sigurado na magde-depend yan lalo ngayon kay Robert Pollock at kay Shawnee Winston.
Kaya itong lineup nila ngayon, dito talaga natin makikita kung ano ang dapat nilang gawin. At kung meron sila makukunin ng mga bagong guards o kaya iba pang mga players para naman mapaganda yung sitwasyon dito sa kanilang roster. Dahil kung hindi, medyo magkakaproblema talaga sila. Kaya tignan natin kung maayos ba ito talaga itong Road Warriors ngayon at kung magko-collapse na naman sila. Madalas kasing nasasabi dito sa NLEX, sila malakas lamang sa umpisa pero pagdating sa huli ay nanghihina na at kinakapos. Tignan natin kung yan ay magbabago ngayon para dito sa Road Warriors dahil syempre kinakailangan ng Road Warriors na magbago sila ng sitwasyon para maipakita na sila talaga ay ready na magkaroon ng mas matinding mga games at mas matinding mga laro para dito sa kanilang roster na talaga namang nangangailangan ng makaabot man lang at least sa semifinals para masabi na at least on par na sila o ka-level na nila itong kanilang sister teams na Meralco at itong TNT. Diretso naman sa ospital itong si Japet Aguilar pagkatapos nilang magkabanggaan itong si Robert Tapsio doon sa game ng Barangay Ginebra at ng Blackwater. Nanalo itong Blackwater bossing. Pero kung nakalaan humabol ng Ginebra, lumamang ng 20 ang Blackwater nung first quarter pero kaagad-agad naman yan nahabol ng Ginebra at nakarecover sila at nanalo ng bantang huli. Pero ang problema nga ito si Japet Aguilar, sinugod sa ospital dahil mukhang tinamaan ng matindi dito sa panggaan nila ni Apsio. Understandable naman yan. Nakita nyo kung gaano kalaki itong si Robert Apsio, no? Kaya nga hindi pa natin matiyak kung anong sitwasyon at lagay ngayon ni Japet Aguilar. Ang maliwanag lang dito itong si Japet Aguilar daw ay gusto siguraduhin ng Barangay Ginebra na 100% na magiging ready dito sa mga remaining games nila. Alam naman natin na nagka-problema itong si Japet Aguilar talaga dito sa kanilang sitwasyon sa lineup nila lalo na at nakita naman natin na hindi naging madali yung mga ganitong laban para dito sa Barangay Ginebra at syempre kung ikaw naman itong Ginebra gusto mo siguraduhin na magiging mas maganda na magiging mas ready na itong yung roster para dito sa playoffs dahil magiging grabe yung mga laban dito sa mga susunod. Kaya nga kung ikaw itong Barangay Ginebra talagang kailangan siguraduhin mo na yung mga magiging games ng Ginebra talaga magiging mas maganda at mas malakas sila. Kaya yung conditioning ni Japet Aguilar, ito talaga ang importante at hinahanap nitong si Coach Tim Cone. Sabi nga nila hindi i-risk ni Coach Tim Cone na gamitin si Japet kung hindi ito 100%. Lalo na at alam naman natin na gustong siguraduhin ni Coach Tim na yung mga players niya talaga ay ready na pagdating dito sa mga ganitong klaseng laban. Lalo na at ito si Japet Aguilar, yan ang number 1 center nila, no? Ginagamit din niya power forward. Kaya kailangan siguraduhin ng Barangay Ginebra na pagdating sa ganitong sitwasyon ay ready na talaga yung kanilang lineup. At ito si Japet Aguilar 100% ready, ay 100% fit sa mga susunod na game. Binabati natin yung ating mga regular viewers na sila Monde Guzman, Katsakino Ducusin, Anthony Alon, Romeo Conchada, Ireneo Salangsang, Mariali Mascalinas, si Edwin Carmona Jr., si Michael D., si Dexter Domer, Josh Bagiray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Ronald Verbosidad, Jonel Alagon at ang iba pa.